Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ito with evidence. Naku po, may insider galing sa Malacanang na nag-chat ba kay Dean Chase. Kilala naman sa Dean Chase, no? Yung nagbulgar tungkol sa It's Too Big, ang mga iskandalo na Lisa at Marcos daw di umano mga kabibi, allegedly, na may nangyari mga daw, it's too big. You do it for me, honey. Ganun kabibig ba? Eto, insider galing sa Malacanang talaga ang nagbulgar sa totoong sakit ni BBM. So it means yung interview ni BBM, yung si Claire Castro nagtanong kay BBM kung ano ang kanyang sakit, gawa-gawa lang pala yun. Well, in fact, meron talagang tinatagong malalang sakit si BBM. Hala, totoo kaya itong sinasabi ng insider ni Dean Chase. Naku po, baka mataranta na naman yung mga long langyesta, yung mga Talianestas. Ito kabibig ha, i-share ko lang sa inyo. Hindi pa ito confirm kung totoo ba ito. Hindi, basta sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na he is okay. He is fine. Sabi nga ni Claire Castro na balik trabaho si Pangulong Bongbong Marcos at huwag kayong mag-alala. Sabi pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos, huwag kayong magmadali. Eto kabibig ha, from Dean Chase yan ha. Ito daw, diverticulitis daw, colon issues. Meron bang bituka sa dibdib? Baka nalipat na lang sa kakatira sa puwet. Ito ha, Malacanang yan. Kita nyo naman no, Malacanang. Kita nyo naman dyan, Malacanang. Sabi ito, natsugi na ba? We still don't know Sir Dean but everyone in the wing started panicking po kasi he was clenching his chest. Akala namin cardiac arrest. Ooh. So what was it? Sayang. yan. According po sa findings ni Sir Aviv po, atrial fibrillation, erythemia due to chronic insomnia. Hala, bakit siya chronic insomnia? So hindi talaga tama pala ang sinasabi ni Claire Castro na hindi natutulog si Pangulong Bongbong Marcos. Stress. Hala, tama si Claire Castro mga kabibig na walang tulog si Pangulong Bongbong Marcos kasi ang arrhythmia due to chronic insomnia, talagang hindi na chronic na yan ha. It means grabe, hindi na ginawang umaga ang gabi at ang gabi at ang umaga ginawang umaga. Insomnia, natatawa ako sa insomnia. Sabihin nilang di na makatulog kasi bangag. Thank you for this. Keep me posted. No problem, sir. As always, don't hesitate to reach out and thank you for the things that you do. Ooh! Which means may mga insider pala ito si Dean Chase sa loob ng Malacanang. At nagpasalamat pa ha, ang insider, thank you for the things that you do. So may mga trabahante sa loob ng Malacanang na they're just doing their job. Pero ang puso nila ayaw kay bangag or nung una, gusto nila kay bangag magserbisyo, pero later on, nalaman nila na ganito pala yung trabaho, ganito pala siya yung klaseng tao, trabaho, pero sa puso nila, ayaw na nila. Hindi nila kinukonsente. Naku po, kabibig, ito kasi he was clutching his chest, akala namin cardiac arrest. According po sa findings, Sir Aviv po, atrial fibrillation, arrhythmia due to chronic insomnia. So tama si Claire Castro na hindi natutulog si VBM, na walang tulog-tulog kay VBM. Halaka, tama pala, malaka. So sabi naman ni ano bang sabi ni BBM na interview siya. 'Di ba ang sabi dito na na ba 'yun? Saan ba 'yun? Saan ba yung sinabi ni BBM na kung saan, daw, pinagtawanan pa nga. Na talaga ba? Ito ba talaga ang, pamamaga ng bituka dahil sa diverticulitis. Maaring umanong pag-uwi sa pagdurugo sa puwet. Kaya pala. Yun pala ang nangyari kabibig. Ano ang diverticulitis? Ang diverticulitis ang nangyari kapag ang maliliit na supot or
partikula na sa dingding ng bituka ay namaga o na-impeksyon. Kapag lumala at pamamaga, maaring masugatan ang lining ng bituka na posibleng magdulot ng pagdurugo sa puwet, matinding pananakit ng tiyan, lagnat o impeksyon. Ayon sa mga eksperto, stress, sobrang trabaho, puyat, at edad ang ilan mga karaniwang trigger ng kondisyon. Ayun pala nangyari. Sabi ni Inday Arnel, dahil sa too big na yan. Bunga na yan sa mahilig mong mag-divert ng pera ng bayan, pati kalusugan mo, na-divert na rin. Daming, ganyan kasakit ang bahay namin, 24 hours na nilagay agad sa kababoy. Uy, grabe, pwedeng mahulog. Uy, wag naman po kayong ganyan, ha. Respetuhin naman natin ang ating Pangulo. At least, ang ating Pangulo ay very honest sa kanyang nararamdaman, very honest sa publiko, na ito yung totoong nangyari sa akin at huwag kayong mag-alala. Diba? Kaya talaga kung ano-ano mga reaction nyo, ano-ano mga sinasabi nyo, huwag yung ganyan. Very bad kayo, ha? Basta ang sabi ng, ang sabi ng insider from Malacanang, naninikip ang dibdib, hindi makahinga. Akala nila cardiac arrest, pero hindi pala. Atrial fibrillation or arrhythmia due to chronic insomnia. Baka baka nag-connect na lang until naging diverticulitis daw, mga kabibing. Ay nako, BBM, mag-ingat ka sa sarili mo kasi merong mga ang mga psychic, merong nakikitang predictionist na nililihim mo ang totoong sakit mo. Ito, kabibig, ha? May susunod na akong tanong kasi sabi mo, ang isang problema ngayon yung kaguluhan sa isip. Kumusta ang kalusugan ng ating Pangulo? Ako may sakit siya, ha? Oo. May sakit to. No? Pero tahimik siya, oh. Bakit nga? Di ba? Oo nga. Para lang siyang... So, itong pagbasa ni Jovi Vargas TV, dated March 17, 2025. Last year. Ngayon, ito nangyari. Nag-o-observe. Ayaw niya muna magsalita, oh. Oh. Siya rin nagsabi ng wag muna. Minsan parang babayaan niyo muna. Okay. So, actually, Is he nag-uusap-usap. ready? Yung martial law, magiging issue yan, ha? Oh. Pwedeng magkaroon ng martial law. Basta magiging issue yan. Okay. Oo. May susunod na akong tanong kasi sabi mo, ang isang problema ngayon yung kaguluhan sa isip. Kumusta ang kalusugan ng ating Pangulo? Ako may sakit siya, ha? Oh. May sakit to. Hala ka. No? Pero tahimik siya, oh. Bakit nga? Di ba? Oo nga. Para lang siyang nag-o-observe. Mhm. Ayaw niya muna magsalita, oh. Mhm. Siya rin nagsabi ng wag muna. Minsan parang babayaan niyo muna. Okay. So Is actually, he nag-uusap-usap. ready? Yung martial law, magiging issue yan, ha? Hala. Pwedeng Marshall. magkaroon ng martial law. Basta magiging Hala. issue yan. Okay. Oo. May susunod na So, mga kabibig, punta naman natin ang bagong interview ni Bibi Sara kung kumusta si PRRD at ano ang kanyang mensahe sa sa Pilipinas. Si Marcos nagkasakit, punta mo natin kay PRRD. Uy, kailangan nating pag-usapan si PRRD, ang mahal nating Pangulo. Ito na. Maraming salamat sa pagpunta ninyo dito sa Duterte Street at pagpapakita na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina nagtanong siya kung meron pa daw mga Pilipino sa labas at sabi ko, oo meron, may nakasabay ako sa bus, 2. At sabi ko meron pa mga nag-aantay na kanina, maaga dumating. Sabi ko, mamaya, paglabas ko, sigurado madami na yan doon sa kampo natin. Kampo no? Ako talaga kampo natin. Okay siya today. Pleasant. Ang discussion namin was yung mga nawawalang taga Davao City kasi merong sumakay ng bangka, 15 individuals, tapos na-disgrasya ata yung bangka nila. So hanggang ngayon hinahanap sila. Isa pa lang yung nakita na sabi sa balita, nakuha siya sa Balot Island.
And yung iba, hinahanap pa. So yun yung discussion namin ni PRD kanina kasi yung isa doon ay kaibigan ko, isang abogado doon. Matagal ko na siyang kaibigan, tumulong pa siya sa akin nung mayor ako, unang term ko as mayor. At yung isa naman, anak ng matalik na kaibigan ng nanay ko. So medyo malungkot ang Davao City ngayon dahil madami yung missing and syempre yung mga pamilya nila nalulungkot, nag-aalala, natatakot. Kaya yun yung pinag-usapan namin ni PRD kanina. Alam ba ni PRD, ma'am, na ang Davao City reached within the top 10 richest cities in the entire Philippines? Hindi ko nabanggit yan. How do you feel as a Davaoeña, ma'am? I'm happy na masaya ako. Anong number na sila ngayon? I think number 8 or 7. Oo. Kasi nung time ko, number 8 yon. I So think 6. hopefully- I'm not sure with the numbers, ma'am. I stepped down as mayor. Number 8 ang Davao City sa top 10 richest cities in the Philippines. And number 4 kami sa most competitive city. And I'm happy na nandun pa rin kami. And masaya din ako dahil nagtutulungan pa rin yung mga Davaoeños sa Tingnan nyo ang ginagawa. para sa kapayapaan at kaunlaran ng Davao City. Maraming salamat, VP. Yung mga bashers, ano kayo, part pa ka sa mga richest cities ng Pilipinas. Tapos bash ng bash. Ang Ilocos, ang Leyte, kay Martin at kay BBM, kumusta ka? Party ba kayo? And speaking of another interview ni VP Sara na galing kay PRRD ay yung pabati ni PRRD kay Senator Bato de la Rosa nung kanyang birthday, mga kabibig. Binati, of course, ito na. Asan si Al? Magandang hapon sa inyo lahat. Kanina, nag-usap kami ni Pangulong Duterte at sinabi ko sa kanya na birthday ni Senator Bato de la Rosa. Ay, oo nga pala kahapon. Sabi ko, meron ka bang message kay Senator Bato de la Rosa? At sabi niya, happy birthday, Senator Bato. Magpakatigas ka na parang bato. Yung kanyang wish. Magpakatigas ka na parang bato. Yun yung kanyang wish para kay Senator Bato de la Rosa. And of course, ako naman, lagi pare-pareho yun, no, sa lahat ng tao. Ang aking wish ay unang-una, good health. Yes. Dahil, napakahalaga nun. Pangalawa, happiness. Dahil mahalaga din sa isang tao yung kaligayahan. And syempre, pangatlo, success in the year of the horse. So, greetings namin kay Senator Bato de la Rosa. Happy birthday. At so yun lang. And sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street at tuloy-tuloy na nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinapaabot namin ang aming taus-pusong pasasalamat. Hindi na maubos yung pasalamat namin dahil sa inyong pagmamahal sa ating Tatay Digong. At sana ay matapos na yung kaso niya at makauwi na siya sa Davao City. Pero okay naman si Tatay Digong ngayon, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Inimbita nga ako ni ma'am na kumain. Sabi ko na masyado akong maraming nakain sa loob kasi gusto niya habang nagkukwentuhan ay merong kinakain, may pulutan. Tapos yung alak namin, Sprite Zero. hindi na Coca-Cola. Zero. Hindi. Coke ang hiningi niya ngayon. Sprite ang so nagbago hiningi na niya. talaga siya. Pero Sprite. zero. Zero pa rin na Sprite ang kanyang preference ngayong araw na ito. So at least, So naubos na namin yung Sprite sa Vengo. Kanina, pagkatapos na doon sa isang Sprite, ay lumipat na kami sa Fanta. Exotic Fanta. Zero pa rin. Zero pa rin din. Marami pa kasi Fanta na orange, ma'am. Pagkaubos yan, ma'am, I'm sure aabot na kami doon sa exotic.
tinanong ko siya kanina, sabi ko, anong kinain mo for lunch? Sabi niya, mukha daw yung menudo. And then, syempre, sabi ko, ang reaction ko was, sabi ko, ang tagal ko na hindi nakakain ng menudo. Parang hindi na ata uso yung menudo ngayong panahon na ito. So, menudo daw. Menudo-like. Yan ang sinabi niya. Parang menudo. Pero hindi. Siguro kasi wala naman siyang sinabi na hindi siya kumain. Kasi nung tinanong ko siya, anong ulam mo? Sabi niya, menudo-like. Yun yung kanyang. So, yun kabibiga ang mga latest development ng Tanigong. Pero grabe yung latest development kay BBM. Di ba? Mas grabe yung galing sa insider sa loob ng Malacanang yung taga-report kay Dean Chase. Ninikip talaga ang puso dahil sa chronic insomnia. Hala. So, yun lang kabibig ang ating dislibag-libag for today. Ano ang yung reaction dito? Si BBM, may sakit na tinatago. Diba? Pero kinakaya niya. Sabi ni Claire, nagtatrabaho na ang Pangulo. Huwag kayong mag-alala. Sa mga nagsasabing na madeds na ang Pangulo, hindi yan madeds. Pero may tinatagong problema. Si Pangulo PRR din nandun sa ICC, umiinom ng Coke Zero, kumakain ng medyo menudo, nagpagkwentuhan sa anak, strong ang relationship sa anak at sa pamilya. Parang fair din ang Panginoon. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.